Hallelujah. Amen. God is good all the time. And may I invite everyone, let's praise the Lord, let's sing to Him, and let's give thanks because of His amazing grace. Hallelujah. Hallelujah. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 our prayer, oh God. Let's continue to be in the presence of the Lord, and let's sing the goodness of God. Amen. Let us sing Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Hallelujah. I see the King of glory
I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for one praise yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna. Praise God. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Nawa po tayo ay nasa maayos na kalagayan, malusog, at patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ngayon ay unang linggo ng buwan ng February. Parang kailan lang po, nasa ikalawang buwan na tayo ng 2021. Natatandaan po natin, a year ago, that was second Sunday of March, nag-start na po tayo ng ating online worship service because of quarantine and lockdown. So, ngayon ay February, next month ay March na, and it's been a year. At pinupuri natin ang Panginoon in spite of the crisis, sapagkat patuloy niya po tayong iniingatan, at hindi po na putol yung ating pong panahon ng pananalangin, pag-aaral ng kanyang banal na salita, at sama-samang panambahan, hindi man face-to-face, but through our online worship celebration. And we praise God for that.
So ngayon po sa buwan ng February, sabi nga nila ito ay month of love, Feg-ibig. Ayan, okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay pinamagatan nating wagas na pag-ibig. Of course, ang wagas na pag-ibig niya ito ay nagmumula po sa ating Panginoon. Wagas means maybe it is an endless love, unfeigned love, perfect love, sincere love, faithful love. So, dalisay na pagmamahal na inukol sa atin ng ating Panginoon. Basahin po muna natin ang talata na ating pong pagtutuunan ng pansin ngayong pong umaga in Romans chapter 6 chapter 5 verse 6 hanggang verse 10. Verse 6, ito ay sapagkat nang tayo ay mahina pa, si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi pangkaraniwan na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Maaring alang-alang sa isang mabuting tao, ang isang tao ang maglakas ng loob na mamatay. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Higit pa riyan, tayo ngayon ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya nga tayo ay maliligtas sa puot sa pamamagitan niya. And verse 10, ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Higit pa riyan, ngayong tayo ay ipinagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay na Kanyang anak. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Saglit po tayong yumuko, manalangin, hilingin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pong pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Panginoon, salamat po. Salamat po sapagkat may panahon kaming kagaya na ito na sa pamamagitan ng crisis, ng lockdown at ng quarantine ay meron po kaming panahon na makinig mula po sa iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang iyong salita ay banal, ito po ay makapangyarihan, ito po ay mistulang tabak na magkabila ang talim. Hayaan mo po na ito ay tumimo sa aming puso hanggang sa aming kaluluwa. Paguhin kami ng iyong salita, kami po ay lumusog, maging matatag at maging mabungang Kristiyano. Malaman namin ang iyong kalooban at kami po ay lumakad ayon sa iyong panuntunan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat po, pinagkakatiwala po namin ang panahong ito. Ikaw po ang aming karunungan, ikaw po ang aming sandigan. Iluluwalhati ka namin at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. So mamaya po, babalikan natin ang mga talatang ito sa Roma in the New Testament. Pero basahin po muna natin ang ilang quotation about the love of God. Alam niyo po yung isang Christian band na pangalan ay Mercy Me, ay meron pong kanta na ang title ay The Love of God. At bahagi nung lyrics ay ang mga katagang ito. Sabi po doon, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole true stretch from sky to sky. So parang sinasabi niya, nako, bagamat sila ay sumusulat ng awitin, pero wala pong dila at walang panulat ang ganap na makakapagpaliwanag at makakapag-paunawa ng lawak ng pagmamahal ng Panginoon. Ito ay parang kakatihin mo ang dagat at i-stretch mo ang sky from one end to one end. So the love of God is really tremendous. Ayan, okay? Kumbaga ay malawak. Hindi natin ganap
na kayang unawain, pero at least we can experience at nararamdaman at pinararamdam sa atin ang dakilang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Isang bantog na mangangaral nung kanyang kapanahunan, si A.W. Tozer, revivalist din ito, ang nagsabi ng ganito. Sabi niya, I can no more do justice to this awesome and wonder-filled topic than a child can grasp a star. Ayan, patungkol sa love of God. Still, by reaching toward the star, the child may call attention to it, even indicate the direction one must look to see it. And so I stretch my heart toward the high, shining love of God, so that we may encourage to look up and have hope. Ayan. So ito raw ay parang inihalin tulad niya na inaabot ang pagpapaliwanag patungkol sa pag-ibig o pagmamahal ng Panginoon ay parang isang bata na umaabot sa bituin. Of course, hindi niya maaabot yun. Pero at least merong aral na habang inaabot niya yun, siya ay napapatingin doon sa langit. At ganun din ang bawat isa sa atin. So our heart is stretched also toward God. At dahil napapatingin tayo sa Diyos, sa Kanya, nagkakaroon tayo ng encouragement at nagkakaroon tayo ng pag-asa. So, nawa po, yan ang maunawaan at marating ng ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa pagkakataong ito. Lubhamang napakalawak na unawain ang pagmamahal ng ating Panginoon. Pero nawa, as we look at God, His love, His character, ay patuloy tayong magkaroon ng encouragement, magkaroon tayo ng pag-asa sa ating puso. Hindi man natin ganap na maunawaan ang mga bagay patungkol sa ginagawa niya at sa pag-ibig niya, lalong sa panahon natin ngayon, pero nawa, maramdaman natin na tayo ay minamahal ng Panginoon, lumakas ang ating kalooban, at magkaroon tayo ng pag-asa sa ating puso. Nung ilang kahapon at nung isang araw, may tiningnan lang akong parang isang show na kagaya ng show natin dito sa Pilipinas dati, yung ano ba yung face off or face to face, o yung dalawang maghaharap doon sa television. Meron pong isang ganun ding programa sa ibang bansa, yung Jerry Springer show. Ayan, okay. Tapos pinaghaharap nga, dadalhin doon sa studio. Kagaya nga nung ating programa dito sa ating bansa na face to face. At tiningnan ko yung ilan. Ito yung mga ilan sa mga tawag dito, yung mga na-feature doon sa show na yon. Okay? Randomly, I just pick some. Ang isa rito ay, ito ang title, Surprise, I Am Cheating. Ayan, okay? So, tapos description kung ano ang tatakbuhin ng kanilang programa during that time. Angela will tell her longtime boyfriend that she's been cheating on him and now she's pregnant. Despite all this, she's confident he'll stay with her. Ayan, okay? So, itong babaeng ito, si Angela, ay talagang matagal niya na palang niloloko yung kanyang boyfriend. At ngayon, buntis siya, sasabihin niya ang totoo, pero sa kabila ng ganun, positibo pa rin siya na hindi siya iiwanan ng kanyang boyfriend. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang paghaharap doon sa show na yon? Meron ding isa pang bahagi ng programa, 5 yata ang nilagay ko rito. Pero anyway, let's just do it randomly. Baby, Come Back to Me. O, yung title naman ng episode na yon. Becky dumped her husband for his best friend. Ayan, iniwan yung kanyang asawa para sa kanyang kaibigan na si Josh. Now she's secretly seeing her husband again.
Ayan, okay? So pumunta dun sa kanyang boyfriend at ngayon naman, nagkikita silang mag-asawa ulit at umuusbong ang love affair. One episode with the title of Prostitution, Sex, and Scandals, Lisa has secretly been working as an escort to help pay for her wedding. She likes her new job and she's here today to tell her fiancé all about it. Ayan, okay? So isang babae rin naman na talagang ikakasal na, pero para tustusan yung kanilang wedding, o siya ay nagtrabaho bilang isang escort, yung sumasama sa mga tourists, okay, na merong kapalit na sex. Okay, gusto niya yung kanyang trabaho at nagustuhan niya yung kanyang trabaho at ngayon sasabihin niya sa kanyang mapapangasawa ang bagay na yan. Meron pang isa ang title, Give Back My Lover. Will claims to love his fiancé but he has some bad news for her. He's been cheating and now his mistress is pregnant. One more shocking confession. Sabaria broke up with her fiancé because she wanted to date his sister. Ikakasal na, idinump niya yung kanyang fiancé para i-date yung kanyang kapatid na babae. So alam niyo po, ito ay show about unfaithfulness or cheating, mababang moral ng tao at ng mga kababaihan. Pero as I look at the Bible, merong isang book in the Bible that is so controversial. At kung pwede nga, baka pwedeng isang episode doon sa Jerry Springer Show, o kung meron pa rin yung tinatawag nating face-off, ayan, okay, or face-to-face, baka pwedeng isang episode doon. At bigyan na lang natin ng title na rin at description yung magiging show. Gawin nating minister married a prostitute. Ayan, okay? So that's controversial, shocking. Or really that's part of the gospel or part of the Bible? Yes, it is the book of Hosea. Minister married a prostitute, actually a prophet. Minister's wife, so it will be the catch line, bait para sa mga manunood. Minister's wife cheats on him. His children belong to 3 other men. After selling herself to everyone in the town, Gomer, that's the wife, that's the prostitute, ends up as a slave. Her husband, Hosea, eventually buys her back for a bargain price. Okay? He claims that he knew she would be unfaithful to him in the beginning, but still marry her. Then buy her out of slavery and love her again. Ayan. So siguro yung ilan po sa inyo nabasa na yung book of Hosea. So yung unang 3 chapter ay nagumpisa po diyan sa istoryang yan. Okay? Subalit ito po ay yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Alam niyo po si Gomer ay walang moral compass, walang pagpipigil sa sarili, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Itong prostitute na babae na inutos ng Panginoon sa isang lingkod niya, sa isang propeta, sa isang man of God, to marry this woman. Malalaman mo palagi na siya ay naghahanap ng kaligayahan, at hindi lang kaligayahan sa piling ng iba, at kaguluhan na rin, sakit ng ulo. Makikita mo siyang nag-aanyaya ng pansin sa ibang mga kalalakihan, pagkatapos itatanggi niyang madiin. Hindi. Ang kakayahang gumawa ng isang pangako ay hindi mo makikita sa katauhan
ni Gomer. Wala sa kanyang karakter ang tumupad sa kanyang mga binitiwang salita. Nawala siya ng maraming araw o nawawala siya ng maraming araw. Hindi alam ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya kung saan naroroon siya. Pinagtatawanan niya yung kanyang asawa at ang asawa niya rin ay pinagtatawanan ng bayan. So that is Gomer. And God told the man of God, the prophet, to marry this kind of woman. Alam niyo po, yung mga propeta ay mensahero ng Panginoon. Sila yung nagsasalita ng kalooban ng Panginoon, ng pagpapala niya kung ang kanyang bayan ay tatalima sa kanyang kalooban. Pero nagpapahayag din ng hustisya o ng judgment ng Panginoon if they will disobey. So, minsan sila ay pakikinggan ng mga tao na kung saan silugo sila ng Panginoon. Subalit, minsan naman ay hindi, lalong-lalo na sa kasaysayan ng bayang Israel. Napakatigas ng kanilang ulo, sila ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon at minsan ay hindi na pinapakinggan yung mga salita ng mga propeta. At ang Diyos minsan, to get their attention, ay kinakausap niya yung kanyang mga propeta at gumagawa ng object lesson ang ating Panginoon to teach a lesson. Kaya itong pangyayaring ito talagang praise God. Ito ay object lesson na ginawa ng Panginoon and actual para ipakita sa bayang Israel na sila ay kagaya ni Gomer, unfaithful, but in spite of this and their unfaithfulness, God is so faithful with them. So, kaya ang ginawa ng Diyos, inutusan niya si Hosea to marry Gomer. Kagaya ng ibang mga propeta, si Isaiah, inutusan ng Panginoon na maglakad ng hubad. Si Ezekiel ay inutusan ng Panginoon na matulog ng ilang araw na nakatagilid. Si Amos ay pinakuha ng parang hulog o plumb line sapagkat gusto niyang gamitin ang mga object lesson na yon para turuan ng matinding leksyon at kunin yung atensyon ng bayang Israel. So here, God wants to teach Israel about their unfaithfulness. But in spite of their unfaithfulness, God's love is so genuine. God's love for them is so endless. It's so sincere. It is faithful. Diba sabi nga sa New Testament, though we are faithless, God remains faithful because God cannot disown Himself. So, in this story, makikita natin na yung pag-ibig ng Panginoon extraordinary. Ayan. When God enter into a covenant love with us, it does not depend on our faithfulness, but on the faithfulness of God. Kagaya ni Gomer, he is so unfaithful to her husband, to his husband. But in spite of that, Hosea pursue her at binayaran pa siya pabalik. The love of God is also tough. In this example, yung object lesson na ginawa ng Panginoon sa marriage nitong ministers and ng prostitute, the prophet and the prostitute. Si Gomer nagsawa na sa relasyon, sabi niya sa kanyang asawa, alis na siya. Bagamat alam ni Hosea na lalong mapapahamak ang kanyang asawa pag wala na sa kanyang proteksyon, wala na sa kanyang poder, lalo itong malalaspag because of her character. Pero, well, that's his love.
hindi namimilit. Hinayaan niya, pinahintulutan niya in order for her to learn her lesson. Maraming pagkakataon tayo rin minsan ganon. Hinahayaan ng Panginoon na gawin natin yung ating gusto. So that sa mahirap na paraan at pangyayari ay matuto tayo. Kagaya ng nangyari kay Gomer. So, umalis siya ng kanilang tahanan, hinayaan ni Hosea, bagamat of course naramdaman niya na rin ang pain and sorrow ng relasyong ito, pero alam niya lalong mapapahamak, pero hindi niya pinilit, hinayaan niya and let this woman learn her lesson. Pero ang alam niya sa sarili niya, nabanggit niya in Hosea chapter 2 verse 6 and 7, darating ang pagkakataon na marirealize ni Gomer ang kakaibahan at babalik siya. Basahin nga natin yon, yung verse 6 and 7 ng Hosea. Sabi diyan, I will go back to my husband as at first, for then I was better off than now. Ayan. So, the love of God is tough. Bagamat masakit sa kanya, naiwan, pero in order for her to learn her lesson, pahintulutan ng Panginoon. Ganon din sa atin. Nasaktan ng Diyos nung tayo ay lumisan. All of us are like sheep, we've gone our own way. Ayan, okay? Nilikha tayo ng Panginoon, naging makasarili tayo, yung gusto natin ang sinunod natin instead the will of God. Binugbog tayo ng dyablo, pinapangit tayo ni Satanas, sinira ng dyablo ang ating buhay. Satan comes only to steal, to kill, and destroy. Pero God allows that to happen in order for us to learn the lesson in hard way. At pag nakita natin that the love of God is different from anything that the world will offer, kagaya sa Hosea 2, 6 and 7, I will go back. I will go back to God. Kagaya ng una. It was better then. And the love of God is unconditional. Nagloko na, naging slave si Gomer, bumaba na yung nawala na yung ganda ng kanyang katawan, kumbaga naging losyang na siya, hanggang siya ay naging alipin na at pinagbibili na nga siya. Napakababa na ng presyo niya. Yung salitang Gomer, ang ibig sabihin ay, ang translation ay perfect, pero sa mga pagkakataong ito, because of her lifestyle at tawag dito, sa kanyang sarili, pagpapabaya sa kanyang sarili, nalaspag siya, nawala ang kanyang ganda, at ngayon wala nang may gusto sa kanya. Yung mga lover niya, ayaw na siya, at naging katulong na siya, at ngayon ibinebenta siya, pero yung presyo niya wala na sa kalahati ng mga presyo ng mga slave during that time. Kung dati he's being pursued because of her beauty, ngayon wala na siya. Pero binili siya muli ni Hosea sa kabila ng bagay na yon. Sabi ron sa Hosea 3:1, sabi ng Panginoon sa kanya, "Go, Hosea, show your love to your wife again. Though she is loved by another and is an adulteress, love her as the Lord loves the Israelites." So, pinapakita ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang wagas na pag-ibig sa mga Israelita. Kagaya ng love story na ito, na kung matatawag nating love story ni Hosea at ni Gomer. Kunin mo muli siya. Bagamat siya ay nagkasala, pero ganyan ang pag-ibig ko sa bayang Israel. So, that's the love of God.
Yan ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa bayang Israel. It is unexplainable. It is tough. It is unconditional. The love of God. It is an extraordinary love. At kahit po sa New Testament, yung binasa nating talata sa kanina, yan po ay larawan ng istorya sa lumang tipan ng Israelites at ng Diyos, ni Hosea at ni Gomer. Kaya kung babasahin po natin muli, Romans chapter 5, 6 to 10, ito ay sapagkat nang tayo ay mahina pa, si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi pangkaraniwan ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Maaring alang-alang sa isang mabuting tao, ang isang tao ang maglakas ng loob na mamatay. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Verse 9. Hindi pa riyan, tayo ngayon ay pinaging matuwid sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga tayo ay maliligtas sa puot sa pamagitan niya. Ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Higit pa riyan, ngayong tayo ay pinagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamagitan ng buhay ng Kanyang anak. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po sa mga talatang ito, magtanong tayo ng tatlong katanungan. Tanungin natin ang ating sarili. Unang tanungin natin, sino ako para pag-ukulan ni Jesus ng kanyang wagas na pag-ibig? Sino ba ako? Ako ba ay parang si Gomer para magkaroon ng isang Hosea na talagang so sincere, faithful, kumbaga sa martir? May tao bang ganun? Pero kasi display yun ng pag-ibig ng Panginoon. Inutusan niya ang propeta in order to teach the Israelites the sincerity of His love. Yung wagas na pag-ibig ng Diyos. Pangalawang tanong natin ang ating sarili. Paano ipinamalas ni Jesus ang kanyang wagas na pagmamahal sa akin? Yung kanyang wagas na pag-ibig. At ano ang aking tugon sa wagas na pag-ibig na ipinaramdam sa akin ng Panginoong Hesukristo? Isa-isahin po natin. Sino ako para pag-ukulan ni Jesus ng kanyang wagas na pag-ibig? Ano po ang sabi ng Biblia? Doon po sa talata na ating binasa. Verse 6, ito ay sapagkat nang tayo ay mahina pa, si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Pansinin niyo po yung mga blue letters at saka in-underline natin. That's the emphasis. Verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Verse 10, ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang kamatayan ng Kanyang anak. Higit pa riyan, ngayong tayo ay pinagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamagitan ng buhay ng Kanyang anak. At isang talata sa Ephesians chapter 2 verse 3. Tayong lahat ay kasama nila noon na namumuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ang pag-iisip. Tayo noon ayon sa kalikasan ay katulad ng iba na kabilang sa mga kinapupuutan ng Diyos. Bakit kinapuputan ng Diyos? Namumuhay tayo ayon sa gusto ng ating laman. So that's the description of us. Pero anong sabi doon? Minahal tayo ng Panginoon in spite of that situation o
sa kabila ng ganung kalagayan ng bawat isa sa atin. So ano-ano yung mga salita na ating ginuhitan at in-emphasize sa mga talatang yon sa verse 6-8, tayo ay mahina pa, inibig tayo ng Diyos. 6b, tayo ay hindi kumikilala sa Kanya, sa Diyos. Pero sa kabila ng hindi natin pagkilala, hindi natin pagsunod, hindi natin pag-ayon sa Kanya, hindi natin paglapit sa Kanya, inibig tayo ng Diyos. Verse 8, nung tayo'y makasalanan pa, okay? Walang kabutihan sa atin. Hindi dahil sa pagiging matuwid natin, kaya tayo minahal ng Panginoon. Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Diba kagaya si Gomer? Ano bang meron siya? Mababa nga ang kanyang moralidad, hindi marunong tumupad sa mga pangako, mahilig sa kandungan ng ibang lalaki. And yet, Hosea loves her. Tayo ay kaaway ng Diyos, sabi sa verse 10. Ayan. Diba sa panahon natin ngayon, anong ginagawa sa kaaway? Hindi minamahal. Ang kaaway pinapatay. Sabi nung iba. Pero when we are enemies of God, God loves us. Ayan, okay? Kung di man pinapatay, hindi pinapansin or hindi tinatrato ng mabuti. Pero ang Panginoon, inibig tayo sa kasadlakan na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo ay kinapuputan ng Diyos, subject of God's wrath. Sa Ephesians 2:3, because we are living according to the desire of the flesh, ayon sa tawag ng laman. We are not living for God, we are living for ourselves. But in spite of that, di ba? Minahal tayo ng Panginoon. Kailan tayo minahal ng Panginoon? Sino ako para pag-ukulan ng Panginoon ng kanyang endless love, ng kanyang sincere love, ng kanyang pure love, ng kanyang faithful love? I am a sinner. Hindi ako lumalapit sa Diyos. Ako'y kaaway pa ng Panginoon. I'm living for myself. Yet God loves me. Wow, that's the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kung sino tayo at sa kung ano ang ginawa natin. Sinira ng kasalanan ang buhay natin, pinapangit ng dyablo ang bahagi na ang tingin natin ay maganda. Sin and Satan destroy us. But in spite of that, God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Sa kabila ng ating kalagayan. Tayo ay larawan ni Gomer. Hindi karapat-dapat makasalanan. Pero inibig ng Panginoon. At paano ipinamalas ni Jesus ang kanyang wagas na pag-ibig? Sabi sa verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yung unang tanong natin, sino ako, no? Para ibigin ng Panginoon. Wala akong may pagmamalaki, hindi ako karapat-dapat, ako'y makasalanan, ako'y kaaway ng Diyos, ako'y kinapuputan ng Panginoon, ako'y hindi kumikilala sa Kanya. And yet, inibig ako ng Panginoon. Ano ang ginawa niya? Ang wagas na pag-ibig ni Jesus. Ginawa ni Jesus ang hindi pangkaraniwang gagawin ng tao. Sabi sa verse 7, hindi pangkaraniwan na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. Okay? Matuwid na. So, hindi pangkaraniwan yan. It's extraordinary na ang isa ay mamatay para sa mabuting tao. Maaring alang-alang sa isang mabuting tao, ang isang tao ay maglakas ng loob na mamatay. So, maaari, pero that is rare. Hindi pangkaraniwan para sa mabuting tao. Tayo ba ay mabuting tao nung nasumpungan at inibig ng ating Panginoon? Hindi. Ang description sa atin, kagaya tayo ni Gomer. Hindi tapat. Kagaya tayo ni Gomer, makasalanan. Wala tayong may pagmamalaki. Verse 8, ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng tao. So, hindi pangkaraniwan yung mamatay ka para sa mabuting tao. Pero,
namatay si Jesus, hindi para sa mabuting tao. Kung hindi na pangkaraniwan yon, kung mahirap na yon, yung mamatay para sa kaaway mo, para sa kinapupuutan mo, para sa hindi mahusay na tao, that's hindi kayang gawin ng tao. At ginawa ni Jesus. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Wow, praise God. So, hindi lang extraordinary ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. At ginawa yun ni Jesus. Nung hindi tayo kamahal-mahal, nung tayo ay hindi tapat sa Kanya, hindi natin siya hinahanap, masasadlak tayo sa kapahamakan, all of us are destined to hell. That's our judgment. The wages of our sin is death, and all of us are sinners. Pero God so loved the world, God so loved us, that He gave His one and only Son to die on the cross for us. Kaya minsan kung sa buhay natin, naitatanong natin, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Kung ngayon sa tindi ng problema nararamdaman natin dahil sa krisis, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng nalugi ang ating negosyo, o nagkakasakit tayo, may mga utang tayong hindi mabayaran, at iba't iba pang mga challenges na tayo ay kinaharap. Minsan, we are questioning the love of God. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ko ito nararanasan? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako may sakit? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit nangyari sa akin ito? Kung hindi tayo mahal ng Panginoon, bakit kailangan niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Sino tayo para pag-ukulan niya ng ganong pansin at ng ganong atensyon? Walang mawawala sa Kanya kung siya ay mananatili sa langit at doon sa Kanyang trono. He will remain God. Pero because of His love, He died on the cross for you and for me. Hindi natin deserve yun, pero yun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. And because of that, I cannot question the love of God. Ginawa niya yon sapagkat ayaw niya akong mapahamak eternally doon sa apoy ng impyerno. Gumawa siya ng paraan na hindi kayang gawa ng paraan ng tao. And since Jesus Christ displayed that kind of love, what is our response? Ano ang tugon natin sa wagas na pag-ibig ng Panginoon? Nawa, kagaya ng sabi sa Romans chapter 12 verse 1, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. So, yamang ang Panginoon, inialay niya ang Kanyang sarili bilang display ng Kanyang pagmamahal. Nawa tayong nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, isuko natin ang ating buhay na ito para sa Panginoon. Yan daw ang ating karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Actually, hindi natin kayang bayaran. Walang maitutumba sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos hindi naman naniningil. Kung maningil man siya, wala naman tayong ibabayad. Pero, voluntarily, what is our response to this genuine love, to this endless love, to this faithful love? Itong wagas na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Walang iba kundi ialay natin ang buhay na ito. Para rin sa atin yun. When we offer this life to God as our worship to Him, ayan, okay? Mararanasan natin ang isang buhay na mapayapa, buhay na sagana, buhay na pinagpala. Diba? John 10:10, if the devil's purpose is to steal, to kill, and destroy,
Kung ang Diablo gustong i-destroy ang buhay mo, kagaya ng ginawa niya kay Gomer, pero ang Panginoon gusto niyang tubusin ka mula sa pagkakaalipin. Babayaran ka ng Panginoon. Kung si Gomer, mura na lang yung kanyang presyo dahil nalaspag na siya. Pero alam nyo, yung pinangbayad ng Panginoon para tayong nilikha niya ay mapa sa kanyang muli. Ayan. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Kaya, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin. Kung ang buhay natin ay isinasa pamuhay natin para sa sarili natin, lalo tayong mapapahamak. Kung tayo ay lumalayo sa presensya at sa proteksyon ng ating Panginoon, lalo tayong mapapahamak. The devil will destroy us. Papapangitin niya ang buhay natin. Ang mabuting pagkalikha sa atin ng Panginoon, mabababoy. Because that is the purpose of the devil. Pero ang Diyos, dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, gusto kanyang ibalik. Ayan. Kagaya ni Hosea. Gusto kanyang ibalik sa kanyang poder upang maranasan mo ang dakilang pagmamahal ng Panginoon. So, surrender your life to Jesus. Offer your life to Him. And honor Him, worship Him with your life. At yamang tayo inibig ng Panginoon, ibigin din natin ang ating kapwa. Kung ang mundo pinagdiriwang ang buwang ito na buwan ng pag-ibig, tayo araw-araw ay maaaring mag-display ng pagmamahal ng ating Panginoon. As we receive love from God, tayo ay magiging daluyan naman ng pagpapala, ng pagmamahal sa iba. Pero kung wala tayong ugnayan sa Panginoon, we cannot give what we don't have. Kung wala tayong genuine love, hindi tayo makakapagbigay ng tunay, dalisay at wagas na pagmamahal. Kaya, let's come to Jesus. Pasakop tayo sa Kanya, balik tayo sa Kanya, embrace natin siya. Mararamdaman natin ang Kanyang ganap na pagmamahal. At magagawa nating ibahagi sa iba ang pagmamahal na ito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at nawa ang pagmamahal ng Panginoon ay maranasan natin at dumaloy sa iba sa pamagitan ng ating buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Dakila, wagas ang iyong pagmamahal. Ipinamalas mo ang iyong pag-ibig nung ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Sino kami para pagukulan mo ng iyong wagas na pagmamahal? Kami ay makasalanan. Kaaway mo. Pero kinahabagan mo. Salamat po. Salamat hindi mo tiningnan ang aming unfaithfulness, ang aming kalagayan. Sa kabila ng aming kalagayan, inibig mo pa rin kami. At ikaw ay nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para kami ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya, buhay sagana at buhay na walang hanggan. Panginoon, patawad kung kami ay nabuhay sa aming sarili. Bumabalik kami sa iyo ngayon, nagpapasakop sa iyong presensya, sa iyong pagiging Panginoon namin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mag-control ng aming buhay. Sinusuko namin ito sa iyo. Salamat po. Dakilang iyong pag-ibig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Isang mapagpala at mapayapang unang linggo sa bawat isa sa atin, sa lahat ng Eljor family, sa abroad at maging sa mga dito sa Pilipinas. Dahil unang linggo ng buwan ng February ngayon, magkakaroon po tayo ng communion
Dahil practice po natin that every first Sunday of the month, nagkakaroon po tayo ng communion. Pero bago po tayo mag-partake ng communion, mga kapatid, mayroon po akong nais ibahagi sa bawat isa sa atin para mas lalo po nating maintindihan kung gaano kahalaga itong ginagawa po natin na communion or breaking of the bread. So, ang nais ko pong ibahagi sa inyo is 4 C's to remember in doing communion. So, madali lang itong i-remember dahil 4 lang na C. 4 C's to remember in doing communion. Number 1 na C is celebrate. Bakit celebrate? Kasi sabi dito sa verse 24, and when he had given thanks, 1 Corinthians 11:24, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." So, ang ating Panginoong Hesus, nung kasama niya ang mga disipulo para magkaroon ng Last Supper, siya po ay nagpasalamat. So tayo din ay nagpapasalamat sa Diyos every time na tayo ay nagkakaroon ng communion. Bakit? Dahil ito ay isang selebrasyon. So sineselebrate po natin yung goodness, yung faithfulness, sineselebrate po natin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus dahil yung kanyang kamatayan, yun din po ang nagbigay sa atin ng katagumpayan. No, kaya kapag sinabi po nating celebration, dapat ang atmosphere ay masaya. So masaya ka ba kapatid every time na nagkakaroon ng communion or punong-puno ka ng guilt? So dapat magiging masaya po tayo. Second na C is commemorate. No? In verse 24 and verse 25, dalawang bisis binanggit po yung salitang remembrance dito. Which is for you, sabi dito, which is for you, do this in remembrance of me. Bakit nagiging malungkot kung minsan ang ating pagpartake ng communion? Dahil ang inaala-ala po natin ang ating mga kasalanan. Yung mga pagkakamali natin sa nagdaang 1 buwan, 1 linggo. Mga kapatid, ang inaala-ala po natin ang ating Panginoong Hesus, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. No? Ang ginawa niya ay namatay siya sa cross at dahil sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang dugo, tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Huwag po nating gawin na every time na magkakaroon ng communion, saka tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay nagkasala, nagkamali, doon mismo sa oras na yon, tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos o lumapit sa Panginoon, i-claim po natin na ang dugo ng Diyos ay patuloy na naghuhugas sa ating mga kasalanan. So we remember our Lord Jesus Christ. We remember what He did for us at the cross of Calvary. And number 3 na C is covenant. Covenant, sabi sa verse 25, in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood." Mga kapatid, dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, we are now living under the new covenant. Wala po tayo sa ilalim ng lumang tipan. Ano ba ang kaibahan ng lumang tipan sa bagong tipan? Ang lumang tipan, ang mga Israelite people, yung kanilang mga pagpapala, nakadepende sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Basahin niyo po yung Deuteronomy chapter 28 at iba pang mga kautusan na ibinigay sa kanilang Diyos. So ang pagpapala ng Panginoon, ipagkakalob niya sa mga Israelite people, ibubuhos sa kanila kapag sila ay nagiging masunurin. Pero kapag sila ay nagiging masuwayan, sila ay maranasan din po nila lahat ng mga curses na binanggit doon sa Deuteronomy chapter 28. Kaya nga, dependent sila sa kanilang performance. But the good news, brothers and sisters, tayo ngayon, hindi tayo nakadepende sa ating performance, but His performance. Sabi nga sa Galatians chapter 3, verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, in order that the blessings of Abraham might come to the Gentiles, might come to us, brothers and sisters. So we have the blessings of Abraham. Wala tayong pagpapala,
yung blessing ni Moses o ng mga Israelite people, hindi po yun ang binigay sa atin ng Diyos, kundi yung pangako niya kay Abraham. And yung blessing na yan is unconditional. No, nakadepende totally sa goodness and faithfulness ng God. Nakadepende tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, kapag naintindihan natin ng husto na tayo ay nasa bagong covenant, no? Mas the more natin ma-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon, mas the more natin ma-enjoy ang ating relasyon sa Diyos, at mas the more natin ma-enjoy ang pagiging Kristiyano po natin. Makapamuhay tayo walang condemnation, walang guilt, walang takot. Bakit? We know na ang ating pagpapala, ang ating buhay, ang ating Christian life, dependent lagi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. And lastly is commitment. No? Commitment. So ang first na C is celebrate. Second, commemorate. Number 3 is covenant. And number 4 is commitment. Mayroon po tayong commitment. Commitment to one another. No, kaya nga kinurek ni Apostle Paul ang mga taga-Korinto dahil na-neglect po nila yung ibang mga kapatiran, lalo na yung walang-wala. Pero kapatid, mayroon po tayong commitment sa isa't isa. At hindi lang tayo committed sa isa't isa, kundi committed din po tayo sa gospel. No? Mayroon po tayong commitment to proclaim the gospel. Kaya nga sabi niya, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mayroon po tayong commitment to proclaim the gospel, to proclaim what He did for us at the cross of Calvary. Kaya nga mga kapatid, pakatandaan po natin, every time tayo nagtitipon at nagkakaroon ng communion or breaking of the bread, itong ginagawa natin is a celebration. Sinicelebrate po natin yung goodness ng God. No? This is a commemoration. No? Kino-commemorate po natin yung ginawa niya para sa atin. Inaalaala natin ang ating Panginoong Hesus. Inaalaala natin ang covenant kung saan tayo na ilalim. Wala sa luma, kundi nasa bago. At the same time, inaalaala din po natin yung commitment natin sa isa't isa at ang commitment po natin to proclaim the gospel. So sa ating pong pagpatuloy at sa pagpartake po natin, tayo po muna ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. No? Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat minsan pa, Lord, maalaala namin ang ginawa mo doon sa cross. Kami po ay nagagalak sapagkat ang kamatayan mo ay nagbigay sa amin ng tagumpay. Ang kamatayan mo, nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng kamatayan mo, kami po ay napagpala. Lord, doon sa cross, tinanggap mo lahat ng parusa. Tinanggap mo maging ang curse, Lord God, as you have said in your word, O God, that you have redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Lord, in order that the blessings of Abraham might come to the Gentiles. So we receive, Lord, the blessings of Abraham. In Christ Jesus, we declare that we are greatly blessed, highly favored, and deeply loved, O God. Salamat sa iyong katawan, Lord, na ibinigay mo doon sa cross sa Kalbaryo. At salamat din sa dugo ng aming Panginoong Hesus na sa pamagitan ng iyong dugo na binuhos doon sa cross, kami ay napatawad sa lahat ng aming kasalanan. Nilinis mo kami, Lord, at dahil sa iyong dugo, kami ay naging matuwid. Tinanggap namin ang katuwiran mula sa iyo, Panginoon. At sa pamagitan na iyong dugo, malaya po kami makalapit sa iyong banal na trono, sa throne of grace, O Lord God. Mayroon po kaming access sa iyo, Lord God. Kaya sa oras na ito, Lord, sa pagpartake po namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng bagay na ginawa mo sa bawat isa. All the glory, the honor, the praises, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Partake po natin. Inumin po natin. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maraming salamat mga kapatid at patuloy po tayong
pagpalain ng ating Panginoon at patuloy po natin siyang pasalamatan. God bless us all. Hallelujah, Lord. We continue to sing to you, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We give you praise, oh God. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. Yes, Lord. This is our prayer in our battle, oh God. And this is my prayer in my battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. Yes, Lord. All of our lives. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. Yes, Lord. I have a reason to worship. Oh. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. We have the reason. I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory indeed. Come on. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, We will declare. declare, God is my victory and He is here. Hallelujah. Yes, Lord. This is our prayer in the harvest, oh God. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The sea